Nitong Youth Congress, tapos sa ako nga bahin, si Pastor Sigundino Asoy, mingon ako, Pastor, sa atong Sabbath School Congress, hatagan ka na mo og duha kay slots of session. Kung asa man ko ni mo ibutang, ingon niya sa regular session sa adlaw. Ko ayaw, kung pwede diri ko sa morning worship. Ang akong katarungan mao, kung diri ko sa adlaw nga session, mag-in-English ko, i-translate pagyud, o ang translator mag-away magyud mi, ug di magkadimao, kay makasabot magyud ko. Oh, di da kong problema. Bitaw, mubo kayo kung i-translate pa. Munang voluntaryo ko nga dinhi, kung ini nga buntag. Pagkanindot sa mga kaigsuunan, may tagmubalik ng Ginoo kay seryoso na yung mga kaigsuunan. Oh, wala tulog-tulog mga kaigsuunan. Magkita ta og manapod sa buntag mga kaigsuunan. Ha? Kay duha manggihatag sa ako. So thank you sa atong steering committee, sa ACSD Wide, Sabbath School, and Personal Ministry Congress, nga gihatagan ko og panahon. Ganahan ko dinis buntag tungod kay Bisaya ramang gyud ba ang mo sayo og worship. Sagdahen na natong uban. So karon nga buntag mga kaigsunan, kung kamo nakatambong sa IEL, wala tumatapos ang akong presentation. So akong sumpayan. Ang ato gihapon nga pagatunan ang gitawag hermeneutics. Nanangutanan ako, Pastor, magtiayo ng hermeneutics. Kung ano man, kuabi na ako og si Herminio na og si Tikla. Hermeneutics. So karon na akong explicar kaninyo, dili in tao ni si Tikla og si Herminio, mga kaigsunan. Because hermeneutics is the study of methodological principles of interpretation as of the Bible. Buti pasabot mga kaigsunan, ang hermeneutics, mo'y metodo nga mga prinsipyo kung saan paghubad ang mga teksto sa balaang kasulatan. Ang dako nga tahas sa mga katawan sa Dios, mga pagwali sa mayong balita. Apanayo mong kalimot, una, tamanagat, kinahanglan sangkap kita sa mga gamit sa panagatan. Kinahanglan, magkagalaan, hait ang atong mga pana. Ang akong buti pasabot mga kaigsunan, ang hermeneutics, mo ang pagbaid sa atong kaalam sa Biblia. Atong bairon ang mga dumpol nato nga mga pana. Atong bairon ang atong mga wanay pulos nga mga gamit sa pagkuha og mga isda, mga kagalaan. Ang hermeneutics sama sa mga gamit sa mekaniko, sa mga sakyanan. Nga matagtuir ka adunay mohaum nga mga galamiton, mga kagalaan. Aduna ko'y gitawag the parable of the expert mechanic. Usa ka mekaniko nga gibantog na labayng maayo gyud nga moayo. Sumayo sa katawo nga miadto ug nagingon nga mekanik, ang akong sakyanan nagingon ubang mekaniko i-overhaul na kuno. Pero kay ikaw man gyud mo gibantog nga mekaniko, munang niya ko diri. Pero nga ko lang natingadaan, ang imong shop mingo man kayo, wa may mga gamit. Ingon niya, na ako'y gamit. Tungod kay eksperto ko, ang akong gamit mo gyud ni martilyo o silsil. Dada ang imong sakyanan kay akong overhaulon. Martilyo o silsil. Igsoon sultihan ko kamo. Kana nga mekaniko, iyang ma-overhaul ang makina. Pero ako ipasalig kaninyo, ang mga tour ka na mga lubo, mga bungi, mga harus. Mauna nga usahay sa atong iglesia, maglayog tagkatarungan, tungod kay maglinubuay man ta, nga naman, wa may hermeneutics.
Unya og ator bang badlungon mo yung ba pastor ay gumigilara kay bisag wa mi kay eskwela makasabot baya pud mi. Ikson ay pagsalig og martilyo og silsil. So karon mga kaigsunan ang atong tahas mo ang pagtuki sa balaang kasulatan. Medyo mupaspas ta gamay kay apiki ang akong panahon. Ang mga gamit sa hermeneutics mo, tanawon ang kasaysayan unsay nagpaluyo. Tanawon unsay kultura. Tanawon unsa ang kinatibukan sa mga teksto. Tanawon unsa ang original nga sinultian sa Hebrewanon o Griego. Tanawon ang arrangement sa sentence nga gitawag syntax. Ug labaw sa tanan, unsa ang doktrina sa pagka pinadasig nga tao. Niata. Unang Timoteo 2:11-12. Mao ni ang atong gamitan og hermeneutics. Sa unang Timoteo 2:11-12, ang akong pangutana mao, naghisgot ba kini sa katungdanan sa mga babae diha sa iglesia? Mao nang dunay question mark. Nagingon dinhi, let the woman learn in silence with all subjection. I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Himoa nga ang mga babae makakatoon diha sa kahilom. Ug nga sila magmasinugtanon. Kay dili kumusugot nga ang babae magapanudlo ug mukuha og otoridad sa lalaki apan kinahanglan siya maghilom. Mga igsoon, kumusta man yung mga babae sa iglesia? Wa ba na yung mga tingog? Uy, nakasala na mo ana. Ha? Oh. So ato rin baron mga kaigsunan. Pagingon ni Pablo nga kinahanglan ang babae makakaton diha sa kahilom, ang punto na Apostol Pablo mao nga atong tahuron ang kalahian sa lalakig babae ug respetuhan nato ang ilang panagkalahi. Nga taliwala nga adunay mga panagkalahi apan equal ang lalaki o babae. Mao ni ang gipasantop sa Dios. Sa unang Pedro 3:7 nagingon, ang mga babae gitawag nga mga kauban nga mga manununod sa grasya sa kinabuhi. So ang mga babae mga heredera, mga kauban sa pagpanunod sa grasya sa Ginoo. Sa pikas nga bahin, atong obserbahan unsa ang buluhaton sa babae o sa lalaki nga gihatag sa Dios niini nga kalibutan. Kaya atong makita sa Roma 16:4, si Pablo gitawag ang magtiayon nga si Priscilla o si Aquila. Kining si Priscilla o si Aquila, magtiayon kining nga mga nakakonverter nga Kristohanon. O gitawag ni Apostol Pablo nga nagingon, si Priscilla o si Aquila, mga soneros, my fellow workers. Mga isig ka magbubuhat nako. Ang tuyo ni Apostol Pablo mo, nga walay babae, nga ang iyang barog, dunay imoralidad, nga walay babae nga siya magapamubo sa iyang buhok o kaha magpakagi sa buhok say kay sa ingon ni ana iyang gipakaulawan ang Dios ug ang iyang bana iyang gipakaulawan. Ang punto mga kaigsoon mo, wala magsupak si Pablo sa kultura. Apan si Pablo uyon sa kultura nga dili makapubos sa moralidad sa tao, sa babae o sa lalaki. Niini nga pagiha, gusto ni Apostol Pablo nga lahi ang barog sa babae, siyang buhok, siyang pamisti, ug lahi ang barog sa lalaki, siyang buhok, sa og sa iyang pamisti. Dili kay maglibog ta og babae ni laki. Ha? Kay sunod, atong mabatnan niyang dakong problema. Kay mulat to dayon ta og hisgot sa bersikulo 11 ug 12.
iatras nato sa versikulo 9. Kay diining versikulo 9 mo isukaranan sa 11 o sa 11 ug 12. Kay sa versikulo 9 ang tahas o kabalakan ni Apostol Pablo mao ang mga babae nga kinahanglan ang ilang pagkinabuhi sa Griego nga pinulungan gitawag og soprosoni nga gihubad og kaugdang kaligdong. Ang pulong soprosoni walay equivalent sa English nga usara ka pulong. Apan ang soprosoni mo'y kagawasan nga nabatnan sa babay tapos nga mituog kang Ginoong Hesus ug kini nga kagawasan gikinahanglan siya mismo mo'y magkontrolar nga di niya mabusuhan ang kagawasan. That is soprosoni. Busa mga kailangan mga kaigsunan, ang soprosoni gihubad kini sa English og sober-mindedness. Niini nga punto, wala maghimo sa babae nga ubos kung dili equal sa lalaki tungod kay ang tuyo ni Apostol Pablo, ang babae makabaton og panghunahuna nga hinlo, ugdang ug ligdong. Ang gipasidanan ni Pablo sa mga babae mo, basin, masubraan ang kagawasan sa mga babae sa ilang mga pagpraktis nga kuhaw na hinuon ang katungdanan sa ilang bana. Niini nga punto mga kaglaan, kini nga teksto wala maghisgot sa babae ug lalaki, but very specific ang gihisgutan niini mao ang iyang kaugdang mga kaigsunan. Unsa may pasabot ni anang usurpation of authority. Ang punto ni Apostol Pablo mo nga ang babae dili magpakita nga siya maoy katapusan tingog sa iyang panimalay. Nga ba na tigyang uyang ora? Nga ba na maluoy ko ninyo? Panukol mo oy. Muna gusto ni Apostol Pablo nga ang babae dili kuhaon ang responsibilidad sa bana kay ang kaminyoon susama sa relasyon sa iglesia o kang Kristo. Dini nagpakita nga dili taas ang babae ni taas ang lalaki. Apan ang lalaki siya mo'y ulo sa panimalay. Sama sa pagka-Diyos ang tulo equal. Og sama sa panimalay, si Kristo ang ulo sa iglesia og ang bana mang ulo sa panimalay. Sa kaminyoon, nahimong usa sila. Apan kining pagkausa, wala mawala ang duha ka entity, babae o lalaki. Niini nga punto, nagkayusa sila. Apan sa ilang pagkayusa, dunay ulo sa ilang panagiusa nga maong bana. Gikan pa kana sa sinugdanan sa paglanang sa kalibutan. Akong ipasabot kaninyo, nga kini nga teksto, lahi ang babae nga gisgutan diha. Ang babae nga gisgutan diha, asawa. Pastor, mabasa ba nga asawa? Paminaw sa mo. Dili ang tanang babae, asawa. Pero ang tanang asawa, babae. Muto mo na. Kaya, di ganin mo muto mo regaduda ko ninyo. Dili ang tanang babae, asawa, apan ang tanang asawa, babae. So, kini nga teksto, naghisgot dili babae per se. Kung dili, usa ka babae nga asawa. Nga naman, pastor, nga nung asawa naman, nga di ba na mabasa, nara. Ang babae nga gigamit diha, gikan sa pulong Griego nga guni. Kanang guni, generic na nga babae. Generic na nga babae. Menyo, byuda, batanon, tanan. Generic na siya, general. Apan kung ka nga babae, gisundan sa lalaki, nga ang lalaki ang gigamit dili anthropos, kung dili ang gigamit anir. Ang anir, usa ka bana, kay bana man, usa ka lalaki. Busa, niini nga teksto mga kaigsunan,
Ang dapat na paghubad nini mao ang bersikulo siya, let the wife learn in silence with all subjection. Ang asawa, kinahanglan na siya makakaton diha sa kahilom ug sa pagka-masinugtanon. The wife, dili kay babae ra. Okay? This is not talking about the role of woman in the church, but between husband and wife. So kini nga teksto, dili ni relasyon sa babae ug sa iglesia. Apang kini nga teksto, relasyon sa asawa ug bana. Unsay buti pasabot anang maghilom? Saman mo, sa balay, wala naging mo yung mga tingog. Ha? Ang pulong silence, gikan sa Grigo nga Jesus Kia. Nga sa unang Timoteo 2:11, ang Jesus Kia, gihubad nga peaceable, malinawon. Mga girls, paminaw mo. Sa balay kinahanglan, malinawon mo. Ha? Kasabot mo. Oh. Kaya sa inyong bana, maglabad ang ulo kaya di nakasabot. Kinahanglan ang babae must be peaceable, malinawon. Buti pasabot, tranquil, not disturbed. So ang babae, kung gusto mo magkakaton, di kay kata maglibog na ang banaw sa itong istorya. Ha? Buti pasabot ni Apostol Pablo, musulti ang asawa, hanay, klaro, dili kay tagsa kalibro ang inistoryahan. Kaya, busa, ang isakto niini na pagkahubad mo, dili silence, kung dili tranquility, not in a disturbing way. Unsa may buti pasabot niya ng diha sa pagka-masinugtanon. Sa panahon ng Apostol Pablo, ang lalaki ra mo'y magka-eskwela. Ang babae dito ra mangutana sa bana. Nakaron, kung imong pahilumon ang bana, unsa ang paghibalo og pilay 1+1. So inyong nakita ang problema. This is not absolute silence. Kung dili ka nang mo istorya ta, di kay kata. Maglib. Kaya daghan mga babae. Mo istorya gani, walay kama, walay period. Muna yung mga problema. Muna yung kalaban ni Apostol Pablo. Okay? Busa, niyan ang panahon ng mga kaeksyon na dili pwede magamit. Nga maghilom, absolute. Kay kini asawa ang giskutan, dili babae sa iglesia. Ha? Kaya nga naman, kay kung ang babae, grabe mo kitab-kitab og istorya. Naibisita, 90% sa istorya ang asawa, ang 10% ang banara. Pag uli sa bisita, may luya itong banahan, no? Huwag yun na historya ito. Mayang buntag ka ninyo mga luoy ng mga bana. Busa, ang babae kinahanglan, ang iyang relasyon siyang bana, siya mo'y ulo, o ang iyang ulo nga mong bana, mong maghatag og proteksyon kaniya. Ang pagkamasinugtanon, mong pag-ila, nga ang bana mong ulo sa panimalay. That is subjection, mga kaigsunan. Ha? Kanang imong ilhon, mga asawa, ang uban nato manggod ng umbinyo, tulura magoy padulungan ng kaminyoon. Gidi buenas, gidi malas, giagwanta. Ambot asa mo anak. Marami yun nato padulungan ba? So kamo nagagwanta, hilom na lagi mo diha. Maabtar lagi mo sa pagbalik sa kino, kay mapailubon man mo. Okay. Sumuni mga kaigsunan. Nga buti pasabot, to be in subjection, buti pasabot, nga asawa, bahala pa nag-unsa na nga banahan. Bisag unsa na kasimple nga bana, bisag unsa kayano nga bana, asawa ay kalimot, siya mo'y ulo sa panimalay. Wag ko kadungog amin sa mga asawa ay. Murag makig-away yun yung mga asawa niya ay. Oh. Murag asa banar may akong nadunggag amin. Oh. Unsa may buti pasabotan ng dili ko musugot nga kamo magpanudlo.
Ha? Okay. Ang buti pasabot ni Apostol Pablo mo, nga kining gingon, I suffer not a woman to teach. Dapat ang translation na, I suffer not a wife to teach. Dili ang babae mo'y gididan pagtudlo, kung dili ang asawa mo'y gididan pagpanudlo. O sa may buti pasabot na yan. Ang isakto nga pagkauban mo, I do not permit a wife to teach. Unsa ang buti pasabot na yan? Derita. To teach is an infinitive form sa Grigo, gikan sa Grigo nga pulong didaskian. Nga kung hubaron, paminaw mo, to teach continuously. Muna ang gidili na Apostol Pablo. Ang gidili na Apostol Pablo, I do not permit the wife to continuously teach the husband. Kaya amay tabo ana, murag ang inyong banaw na lagi buot. Sige na lagi tudlo, kay continuously man. Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, sige kagyang ang bana, kay mo ikito na. Hoy mga bana, yung taon, paningog po mo eh. Ang bawal ni Pablo is the wife to teach continuously. Ha? Makatudlo ka, pero dili tanan. Nang bana mo rin hinog kasambahay, maghutuat lang si mandar sa amo. Ha? Okay. So, nini nga punto, ang buti pa Santo Pablo, ang bana ulo, panang ulo pwede matudloan, but not continuously. Eh? Mura na ibagulbol sa mga babae ako na tingo. Musukol yun. Sama na ninyo, hermeneutics na ninyo? Okay. So ang kagawasan nga gatag sa Dios kinahanglan may limitasyon. O kini nga kagawasan dili abusahan. May limitasyon sa iyang pagbisti, may limitasyon sa iyang pagpagwapa, may limitasyon sa iyang mga sinultian. Abi ninyo, mga kaubanan ko sa buhat, malipay man ko ninyo kay inyong mga asawa, mga gwapa. Sama ni Mrs. Serrano. Pero kanang mutanaw bita ko sa Facebook, ang inyong mga asawa, mga model. Muna akong nadisturbuhan. Murag mga artista akong tanawon. Okay. So si Pablo mga kaigsunan, nini nga bahin, ang buti pa santo niini mao nga ang bana ilhon gyud nga siya mao ang ulo ug ang asawa magabaton sa kaugdang. Dili gusto ni Pablo nga ang asawa sa balay mga amang. Dili mo pasabot na ay limitasyon. Ang tuyo ni Pablo na dili ang pagsulti kung dili ang tuyo ni Pablo nga ang asawa mo tindog ug mo barog nga kung tan-aw sa mga tao Adventista ang barog nga asawa. Di kay maglibog tag gikan is nightclub o asa gikan. So ang asawa gusto ni Pablo sober-minded pero gidugangan sa Grigo nga pinulongan aido, nga buti pasabot, modest. Ang asawa kinahanglan, kanang modest. No? Aro, dili maulawan ang bana mga kaigsunan. Okay? Karon, kana ba, minyo naman. Kinsa may gipaibugan. Kung ba na gipaibugan, dito mas kwarto, pati sure pants, hubuha. Kamuramang duha. Nanong diha mangyud ka magpurol-purol sa publiko nga naa na may kaibana? Mga asawa, paminaw mo. Kaya di mo mutuo sa inyong mga bana, hermeneutics sa inyong tuuhan. Ha? Minyo na ka? Nganong maganaana ka man? Ha? So karon mga pakiusap sa mga ate. Tagalog na ta, ha? Mga ate, naa naman si kuya, nga no magyud itahon, nga no magyud mag-anaanak ka man. Mauna ang tahas ni Pablo. Dili pawalihon ang babae sa simbahan.
Ang taas ni Pablo nga ang atong mga asawa maugdang sa pamisti. Muna tuyo, mga kaigsunan. Kamu ba ang mga asawa mo? Nga mga minyo, nga mag-ingon-ingon ana, nga nung mag-ingon-ingon man mo ana, kinsa may inyong paibugon? Publiko? Ang inyong paibugon ang inyong bana. Pagtuwa na mo sa kwarta, hoy ko todo. Walang wala. Huwag magbuot ninyo. Huwag na ilabot sa Pablo ana basta sa kwarto na mo. Okay. Pakiusap sa mga lula. Hoy, mga lula! Lula, ayaw na mag-enter. Ayaw na, good please. So karon, lula naman ka, abi ni lula og naglaway ang mga lalaki, wala oy kasukaon ang mga lalaki. Muna ato na lang tabunan si lula, kay kasukaon na ang mga lalaki. Wa ba mo kamatikod sa shopping mall? Pagkadaghang mga tiguang mag-apil-apilana? Lood yun. Magkakitag kagtiguang ang mong dagway, murag gidagat kang mga kaigsunan. Ha? So kiningingon na to usurp authority, ang pulong usurp, gikan sa Grigo nga pinulungan authentian. Nga kausar yun na, mabasa sa Biblia. O kini ang hubad sa Grigo nga mga klasikal, gihubad kining authentian is autocrat. O sa katao nga mahari-arion. O sa katao nga pagdumala pinagig kusog. O sa katao nga mupatay sa isi katao, basta matuman niyang gusto. That is authentian. Munang gitawag, usurpation of authority. Busa, mga asawa, ang ulos pa naman ang mga banaman, ayaw patya ang iyang otoridad. Mao na ang kahulugan. Not to usurp authority. Ayaw patya ang otoridad sa imong bana. Kay bisag mao-mao rami ani. Dugay mi kasabot. Pero kalimot lalaki ba mi makigpatay ba mi kay lalaki gid mi. Ayaw mo kalimutan. Sala ba din na mo nga mga mango mi unya gisugot mi ninyo gipangmana nangaunsa man mo. So, kining pulong to usurp usa ka tawo kini nga mapinugsanon pwersa nga mupatay sa isi ka tawo. Therefore, ang gadili ni Pablo, mga asawa ayaw patya ang otoridad sa inyong mga bana. So, ang literal nga translation karon sa teksto nga itong hisgutan mo. Let the wife learn peaceably in tranquility and not in a disturbing way, but in proper order. I do not permit a wife to always teach her husband so as not to take the headship nor to kill the authority of her husband as the head of the family. That is the literal translation, mga kaigsunan. Dili kay ang babae, dili pawalihon. Dili kay ang babae, dito ra sa ubos pawalihon. Dere ra gyud, dili pwede. Usa ko nga trabaho nato, mga kaigsunan. Ug di mo ganang babae, biyahe na yung mga asawa. Kalaban man din yung mga babae. Pero kami naman si Sarano, di mi kalaban, oy. Barkada mi. Ha? Okay. Mga babae, saan mo balik magyud kang lula? Naisinulat sa usa ka babae sa Amerika, fighter for the rights of women. Nagingon ang maong babae, si Susan Anthony, no man is good enough to govern any woman without her consent. Walay mayong laki nga lalaki nga mo'y magbuot sa babae, gawas kong ang babae, musugot na siya butan. Abi ninyo sa Pilipinas, sultian ko kamo, nagsugod ang Republika sa Pilipinas nga ang mga babae dili makabutar.
Nagsugod sa Pilipinas ng babae, dili makadawat og katungdanan sa gobyerno na elected. Apan ang babae nga sa pura katigbat, nakig-away sa gobyerno nga hatagan og kagawasan ng babae. So nagranted ang mga babae nga makabutar og makadagan sa politika. Og malipay ko sa pagtaho kaninyo. Ngang unang congresswoman sa Pilipinas, taga-amo sa Cagaraga region sa Butuan City, si Elisa Rosales Ochoa. The first congresswoman in the Philippines is from my home place in Butuan City, Caraga region, mga kaigsunan. Luwi na yung mababae ba? So karon sumada ta, aron mamahaw na ta. Ang unang Timoteo 2:9-11, buti pasabot. Mga asawa, ayaw intan niyo pakaulawi ang inyong mga bana, pinaagi sa mga immoral ng mga pamisti, kung dili sa kaugdang o kaligdong. Ingon niya ini ang mga Adventista. Mga asawa sa mga workers, ingon ini ang pamisti sa atong mga asawa. Kaugdang o kaligdong. Asa may inyo, anak? Mga kaigsunan, kamoy mohukom, asay gusto ninyo nga sinina sa mga asawa namo nga mga pastor? Ha? Diri no? No. No, gusto mo sa among mga asawa nga ingon ana, ang inyo pong bisti ana pod. Nganong kameraman pod? Nakuha ninyo akong punto? Kamu sige mo ingon daw sa maning asawa sa pastor, kamu pod ba? Lugar ang buti ninyo pasabot. Ang amor nga asawa mo yung magbisti o ingon ni ana, ang kamukutob sa kikul. Ay, di may musugutan na, oy, mubadlong, yun mi. Ha? Muna gusto na ko. O, asa man yung gusto? This one or this one? Asay pamisti nga nagrepresentar sa Adventista nga mga katawan sa Diyos. Yes, yes. Mauni ang taas ni Pablo. Dili kay dili ang babae di makawali, ang babae di makisulti. No! Ang kaugdang o kaligdong, mauni mga kaigsunan, busa ang ikaduha mo. Kamong mga asawa, please, ayaw mo pagdominar sa inyong mga bana. Kaluoy sa bana. Luoy ko ng bana, ha? Luoy. Hoy, mga bana, o ikaw na, pwede ba nga mo na lang pakpako ng high heel sa imong asawa? Nga naman lugro magpatunog manggid mo. Mauna ang tahas sa mong teksto. Tanawara. Grabe nang inampo sa lalaki. Grabe nang pasaylo. Pero ang babae pasaylo, kasaylo. Di nalay ko usap, di mo usap. O saan mo pag-usap, kaupat na yun mo ni atong pizza 4 sa hunyo, imong gibuhat. O niya katong kagagusto mo. Kini babae maayo sa pizza sa mga sayo sa bana. Ang imo ganing sinina katong puti, nga imo kong gipakaulawan. Hoy, mga babae, o saan mo, historian? Mo ni ang taas, ha? Mga ayaw na ganing pasaylo yung bana, pasayloan ninyo. Ha? Tanawan ninyo na, di ba naluin ang bana, ha? Ha? Oh. Muna ang dili gusto ni Apostol Pablo. Ang central issue sa maong nga teksto mao nga ang bana dili under desire. That is the text in the Bible. Dili kay di pawalihon ang babae. Dili kay dili hatagag katunan ang babae. Kung dili sa magdayon, magkinusultahay ang asawag bana, kaya ang ilang relasyon kita o confluent relationship. May seminar, may tungod sa pagdumalas panimalay. Nagingon abang lecturer. Gusto ko mahibalo kung saan paagi ninyo sa pagdumalas sa inyong panimalay. Katong tanan nga ma-under desire sa mga asawa, diri mo dapit sa wala nako. Tindog ang tanang mabana. Ingon ang lecturer, sirs, kining under desire nga akong gitawag dirin siya, oh, under desire. Under desire mo, nga naman, aruway gubot, sir. Ha? Ingon ang bana, okay, kini under desire. Tawagon ako ang dili under desire,
Please, kung naay dili under desire, diri sa wala. Usara yun kabanan ni tindog. Pero pag hambuga kay siya usap yun. Tindog sir. Ingon ang lecturer, sir, diri ka. Basta dito ka, sa dili diri ko. Dili ka under desire sa dili. Ngano diri man ka, ngano di man dito. Siya, gisugo ko sa akong asawa nga diri ko matindog. Ang isyu mga kaigsunan ay nimbalaan kasulatan nga atong iskutan, dili ang pagtakom sa baba sa asawa, kung dili ang asawa, dili mangander sa ilang mga pana. Okay. So, sumadahon na ito, ugdugang. Ang pagdoktrina ni Apostol Pablo. So, ang babae, magmasinugtanon, tungod kay gitahod, ang iyang pana. Magmasinugtanon pinagi sa kaligdong. Magmasinugtanon pinagi sa dili, samok. Ha? Mga bana, mga asawa. Kini nga teksto, ang buti pa sa buti Apostol Pablo, nga mga asawa, pwede ba ka ng dili mo alingog-ngog sa balay? Ha? Kana di bitaw mo mga alingog-ngog sa balay? Ha? Okay. Dili gusto ni Apostol Pablo maulawan ang bana tungod sa pamisti sa ilang asawa. Mga bana, utrupong huway mga buot ninyo. Nga nung musukot man mo, nga ninyong asawa yung unana ang pamisti. Ha? Kamu mo, among basulong mga banaha mo. Nga nung musukot po mo. Nga pastor, may mahimo ka under the saya man mo. Wala under kay wala saya. Nga usaman mo. Dili gusto ni Apostol Pablo nga ang bana mo ihawod sa balay. Tanawa na ng banaha. Oh. Dili na Bisaya ha, lahi na nga tribo. Kanang gituok, di na Bisaya. Kaya mga Bisaya makikpatay. Katapusan. Na ako'y nakuha nga sulat. Nangitag yung kong sulat, yun sa pagpalangga sa bana ang iyang asawa. So akong i-share sa inyo sa pagtapos. Ingon ang sulat. Dear Joan, your love is the doctor to my wounds, friend to my sorrows, mentor to my dilemmas, teacher to my actions, companion to my joy. Bisayon. Hinigugmang Joan, ang imong gugma mo'y mananambal sa akong mga samat. Ikaw mo'y higala sa akong mga kagulanan, magtutudlo sa akong mga kalibog, ug magatanaw sa akong mga binuhatan, kauban sa akong kalipay. Love you, Sig. Kaila mo ni Sig? Okay. Kaila mi anak? Ug mas buntag igsoon, sumpayan na ito. Padalas pagtapos, gusto na ko pinunbukan ninyo, bisita mo sa both sa Philippine Publishing House. Kaya ito dito ang atong mga materials. Hermeneutics. Ito dito. Mga wali sa DVD. Ito dito. Mga happy family. Ug labaw sa tanan, ang libro nga akong gisulat, The Anthill Preacher. Moni libro sa mga tamis kapait sa kinabuhi. Libro sa sayo namong kabinyon Mrs. Serrano, unsa ang binugnuay ug unsa ang kalipay. And how we survive. Ug alang sa mga ministro, how will you survive sa mga pressure sa ministry, sa field. Aray ka na seryo, nga kining libro ako inyong mabasa, you'll see me through and through. Because in that book, I revealed everything who is and who was Wendell Serrano. Bisitahe in town ang Philippine Publishing House. Kay natago in town ang both sa Philippine Publishing House. Atubangan sa Science Building, likod sa food court, na yung sa kadapit niya nga walay tent, diha mo muagi. Tuwa dito ang mga libro sa Philippine Publishing House nga mga discounted ug sa akong mga materials. God bless you all. Good morning to everyone.